Hello mga day! Welcome back to my channel and ito naman tayo ngayon at nag-update tayo about preparation, paano ko ginagawa ang aking trendline strategy Sunday habang sarado yung market at kung samahan niyo ako. Ayan ito, punta tayo ngayon sa Trading View. So, alam naman natin na nasa na yung Trading View ko. Ay, sorry. It's here. Okay. So, nakikita po ba natin sa Trading View? Ayan, nakikita naman. So, ayan. Sa Trading View, meron tayong 4 hours sa taas and then meron tayong 15 minutes sa baba. So, ayan. Kasi, at least, ngayon, pumapasok na ako sa 15 minutes. Kasi nga, 'di ba may ginagawa tayong funded account na kailangan natin ipasa. So, gusto ko siyang gawin as a day trading, hindi sa swing. So, gagawa na lang tayo ng ibang account for swing, pero so far ngayon, focus muna ako sa day trading. And ito yung process natin kung anong ginagawa ko during pag sarado ang market and especially Sunday preparation, kung paano natin i-approach or may opportunity ba within this week na pwede tayong pumasok. Okay? So, uunahin natin ditong titingnan is sa 4 hours. Ayan. So, sa 4 hours, nag-top down analysis na tayo. So, itong ano na to, ibig sabihin, support and resistance natin to, kailangan na natin to iayos. Then, ito ang grabe yung pullback nitong ilang pips to. Then, yan. So, ayusin lang natin na dapat lang yung trend line natin is nasa tamang weeks sila. Hindi sila nag-overlaps. Yan. So, okay naman. So far, yung 4 hours. And then, meron tayong, so yung mga yellow colors, yan yung ano natin. So, malapit na pala tayong nating abutin ang higher price. So, 4379 siya. Dalawang beses siyang bumalik. So, let's see kung angatin, kukunin niya lang yung liquidity doon, tapos bababa siya. So, let's see. Maraming scenario pwede mangyari next week, especially mag-end of the month na. So, ayan. So, naayos ko na naman to. Nausog ko na tong trend na to. Downtrend. Then, ito yung bago nating trend line. Down, uptrend. Lagyan natin to ng alarm para magsabi siya sa atin na uy, may trade ka. Yan. So, usually ganyan ginagawa ko. Chine-check ko lang ano yung potential na gagawin ni market kasi wala naman talaga nakakaalam kung saan papunta si market. Okay? Yan. So, gusto ko makita kasi yung buong scenario kung anong ginawa ni market na bumaba muna siya dito tapos na-reversal siya tapos uptrend naman siya ngayon kung babasagin niyo itong tatlong trend na to, sobrang solid nito at pwede natin makapitalize yung sell, but delikado siya kasi ito yung pinaka highest price niya. So, kailangan hindi natin basta-basta papasukin to at i-antayin natin. And mag-check din tayo later sa Forex Factory kung may incoming pa na news. Ayan. So far, ganyan lang yung 4 hours natin. Grabe yung ranging na nangyari last week. Tapos biglang FOMC. Tapos umangat pa. Tapos biglang binawi. Diba? So, hindi natin na alam kung saan papunta, basta sasabihan lang tayo ng trend line kung pwede na ba tayong so pakikinggan lang natin sa trend line. Okay, and then punta naman tayo din sa 15 minutes kasi kung anong nangyayari sa higher time frame, obviously yun din ang mangyayari sa lower time frame, but marami lang siyang maingay lang siya, sobrang dami niya lang candles. So, tingnan nyo, pababa, itong candles na sa 4 hours na to, ito lang yun sa 15 minutes. Yan, kaya sa 15 minutes, itong buong to. So,
imagine, 'di ba? Pwede mong makapitalize yung sell dito. At dito natin nakapitalize yung sell dun sa funded natin. Kasi nag-touch lang siya sa trend line at hindi niya binasag yung uptrend na yung downtrend natin, kaya nakapitalize natin yung sell. Ngayon, ang gagawin naman natin is the same thing. Gagawa tayo ng trend line na downtrend para mag-trap natin kung saan ba talaga papunta ang market. Hindi ibig sabihin na basag na yung trend at gugora ka na agad-agad. So, may mga confluence din tayong titingnan. Kagaya ng sa higher time frame. Kung anong talagang gagawin ng higher time frame, yung talaga yung susundan ng lower time frame. So, gagawa lang tayo dyan. Tsaka may nakikita pa akong another scenario na pwede ba tayo magdagdag ng isang trend. So, 15 minutes to. Gawin natin siyang green kasi up ano siya. Yan. Ngayon, I think meron pa tayong libre. So, dudagdagan natin yung alert. Wala na. Tapos na pala. Magbawas tayo ng alert dito sa... Kasi hindi ko naman masyadong tinitrade talaga to Euro-USD eh. Pwede natin tanggalin to. Yan. Yan. I think pwede na to. Wala ko sa baka. Hindi pa rin siya. Wait lang. Balik lang tayo. Magtanggal lang tayo ng isa. Oh, SL. Ano to? Ito yung sa platinum. Diba? Mali yung ano niya. So, delete lang natin to. Hindi pa talaga, maglilinis din tayo dito sa, hindi ko naman to trade. Tinitingnan ko lang kung saan sa pupunta yung market. So, ayan. Gaya nito. 1, 2, 3, touch 1, 4. Binasag niya yung trend line natin. So, ibig sabihin, 4 hours to. Nakapitalize na sana natin yung, yung buy. Kaya nga hindi tayo basta-basta pumasok. Kaya nagtanggal tayo. Kasi wala nang din naman. So, ang delikado lang kasi pag nasa highest price na tayo, wala ka na magagawang lower trend. Meron naman. Kasi hindi siya ganun ka-solid. Like ganito, gagawa tayo. Yan, magiging ganyan siya. So, I don't think na tradable siya. So, kakayanan lang natin muna yung market na magbigay sa atin ng panibagong trend line. Balik tayo dun sa ating gold. So, nalagyan na natin yan. Tapos, punta tayo dun sa may 15 minutes natin. Malalagyan na natin to. Nag-delete na tayo dun. Ayan. Ang score bar. Ayan. Meron na yan siyang alert. Itong bago din. Pero, pwede yan din natin siyang lalagyan. Ayan. Dalawa. So, itong mga to, may alert na to sa 15 minutes. Meron din tayong alert from 4 hours. So, bukas, kung saan man ito dadalhin ni iusog-usog lang natin pag hindi natin nakuha yung trend. So, meron tayong support and resistance sa 4 hours. Meron tayong itong support and resistance sa 15 minutes. Kasi, di ba, mas maingay yung 15 minutes, mas marami siya. Pero sa 4 hours, yun, makikita talaga natin kung paano ko siya nakuha sa 4 hours. Ginamit ko yung line chart. Mas malinaw siya. Ayan. Kung titingnan nyo, yung line chart, saan nagbabounce yung price, doon siya. Gaya nito. Kaya marami kayo nakikita. Ayan. So, mas mabuti kung kung mag-line chart muna kayo bago nyo kung yung support and resistance sa 4 hours. Mas accurate siya. And then, ayan. And then, punta tayo. Hindi na masyado. Mas marami po. Okay. Pwede either lagyan mo siya, hindi. So, balik na tayo dun sa ating candlesticks. And then, ayan lang. So,
nag-ayos tayo. So, gold lang muna yung inayos natin ng Tapos punta din tayo sa iba. I-check lang natin kasi for sure to na din. Another yung tinitingnan ko is, ayan, ito din pala. So, tinitingnan ko na mag-sell. Bakit ako mag-sell? Kasi nga, di ba, ito yung ginagawa ni market. Nanguha lang siya ng liquidity. Kasi nga, nagiging aggressive ako. Hindi ko inaantay yung pagsarado ng candle. So, yan. Pero hindi ko naman din tinitrade to yung Dow Jones. Ngayon, inaaral ko pa lang siya. Pero imagine kung nakuha mo to, yung buy. Eh, hindi nga. Kasi nag-sell ka. Pero, after mo namang mag-sell, pwede ka namang mag-buy agad kung na-SL ka. Kasi alam mo naman kung gaano ka-solid yung tingnan nyo. So, ayan. So, ayan na naman, nasa pinakataas na naman tayo. Tingnan nyo kung gaano po niya nilarespeto yung area ng resistance. Nakikita nyo to. Diba? Ito yung pinaka higher price niya last November 12. Tapos bumalik na naman siya dito. Dito siya nag-end. Dito yung last touch niya. Diba? After yung binasag, nagre-retest siya. So, baka lagyan natin siya ng another trend line. Kasi 4 hours naman to. Ayan. Tapos, BTC tayo. May entry ako kanina sa BTC kaso ayaw ng funded. Nakalimutan ko i-switch. Nakuha sana natin itong sell dapat. So, parang babasagin ni BTC yung 4 hours natin na pwede tayo mag-sell dito. Ang overall na trend ni BTC is pababa. Ayan. Magawa siya ng hindi pala siyang na tumakas, umakyat. So, inaayos ko lang yung kanina. So, ang idea is kanina sana nung nasa dagat tayo kanina, hindi natin nakuha yung sell. Pero, tingnan nyo kung mababasag niya to, antayin natin yung closure. So, pwede tayo mag-sell. Target natin tong support and resistance na 86192. Tapos, nasa 4 hours to. So, malaking pips na yun. Kasi for sure, either babalik siya o ganyan or bababa pa siya. Para sa isang trend line natin. Ganyan lang siya. Simple lang talaga siya. So lang yung execution ko lang talaga yung mali. Yung alam mo yung sa sobrang excited na binasag yung trend line mo. Kaya inuunahan mo na siya. Hindi mo mano na lang pala. Liquidity grab lang. So kailangan talaga merong clear, walang motion. So, pataas ang market naman ng silver USD. At ito naman, yung platinum. Ayan. So far pa, trend sila. Kaya, delikado si gold. Ayan. Feeling ko tataas din si gold within this week. Pero, mag-retest na lang siya. Na-retest naman niya na dito. Tapos, target niya dito pag-buy. Kasi grabe yung consolidation niya last time. So, ayan. So far, ganun naman yung ginagawa ni gold. And yun lang, mag-arrange lang ako. So, if gusto nyo din matuto mag-trend line na talaga siya, pang beginners of all beginners. Pero working talaga siya. Sa'yo na lang, execution mo na lang. Okay, so that's it for today. And I hope may natutunan kayo. And kung wala, di aralin nyo. Ayan. So, magbibigay pa tayo ng ibang tips for sure next time at titingnan natin ang market kung ano man ang pwede natin gawin. So, hindi masyado tayo makakapag-live ngayon kasi medyo busy tayo sa work. Alam niyo naman, December, so maraming sasara na libro and maraming busy events na mangyayari. So, thank you so much for watching, guys. Excited tayo sa Monday. Happy Monday, everyone.